Nako po, sablay ang kinaso kay Senator Dante Marcoleta nito nila Boying, no? Nabuking ito ni attorney, no? At talagang Dante, talagang siyasabi nila, pag nakalaya si Dante, bubuelta si Dante. Bakit? Sablay yung kinaso sa kanya eh. Bubuelta siya sa dun sa mga ginawa sa kanya na hindi naman dapat. Biruin mo sa kalagitnaan na napakaraming issue ngayon sa panahon natin na marami dapat kasuhan na importante yun ang dapat unahin. Talagang inuna nila kay Senator Dante Marcoleta, napakalayo sa sitwasyon natin. Naintindihan nyo? Kumbaga, pag ito kinasuha mo si Senator Marcoleta ng plunder na hindi naman nakaw sa kaban ng bayan, parang lumalabas, bakit? Bakit pinuspos mo yung kay Marcoleta, tapos itong mga nandito harap-harap mo na, hindi mo inasikaso. Parang ganito eh. Halika nga rito, Boying. Hindi na si halika nga rito. Halika rito. Papapagalitan ka ng prop mo. Langya ka? Mas inuna mo pa yung maliit na bagay kesa malaki. Anong meron? Di ba ho ba? Parang ganun eh. Mas inuna pa nila si Senator Marcoleta butasan. Butasan niya, kita mo, plunder. Biruin mo, ikaan niya! Yung galing-galing naman, daming abogado, nagmamarunong, no? Yisay, pag gitara pa, nagmamarunong, no? Kaya plunder si Marcoleta, kasi inamin niya na siya ay tumanggap. So, wala siyang kawala, kaya mabilis ang kaso niya. Tanungin mo siya, bakit? Sa pagtanggap ba niya ng pera? May kapalit ba? Naging kapalit ba si Mike? Hindi siya makakasagot kung may kapalit. Ang sasabihin niya lang yung hopya na binigay ni Marcoleta kay Mike, na hiningi ni Mike, na pabor, na pahingi naman hopya. Di ba? Yun lang ang pabor. Tanungin nyo sa social media, na pag sinabi, anong kaso ni Marcoleta? Plunder, inamin niya, siya mismo umamin eh. Inamin niya, ano naging kapalit ni Mike? Wala sila mahanap. Invento lang. Di ba? Pero pag-usapan niyo yung mga tungkol sa mga kay Saldi, etc. Wala na. Ibig mo pala sabihin, buong Pilipinas, congressman, lahat. Hindi ko sinabi lahat ng congressman, pati lahat ng senador. Ibig sabihin, perfect lahat yan? Wala. Perfect lahat. Pati congressman, senador, perfect lahat. Walang ibang masama na nangurakot sa Pilipinas. Si Senator Dante Marcoleta lang, pati si Sara Duterte. Common sense gamitin mo. Ikaan niya, si Mike Defensor, yan, kasi iniimbento niyo pa flood control, o kinasuhan tuloy kayo. Teka muna, ang kinaso kala Mike Defensor, malayo doon sa sitwasyon ng flood control. Ang kinaso sa kanila, yan plunder na donate pa. Basilin nyo kung talagang masama yung ginagawa nilang sila Baligod, naglalabas ng 18 Marines, dapat kasuhan nyo sila ng katulad na ginagawa nila Trillanes at ng iba pang mga tao na sinasabi nila hindi sila sangkot. Kinakasuhan nila. Iskarapatan nila yon. Tama yung ginagawa nila kung sila ay sabi nila wala silang kasalanan. Is correct yun. Kakasuhan mo dun sa bagay na ginagawa niya. Etong si Baligod, si Mike Defensor, 18 Marines, sinabi, eto daw si Trililing, sangkot. Kinasuhan siya ngayon. Kinasuhan sila ngayon. Is tama yon. Kasi dun sa ginawa nila Mike. Pero magtataka ka. Kung talagang mali sila Mike Defensor sa sinasabi nila, dapat ang magkakaso yung taas. Ba't di sila kinasuhan? Si Libiste, nilalabas yung Cabral Pais, no? O sisiwalat. So, sabihin natin peki lahat ng hawak ni Libiste, no? Cabral Pais. Sabihin natin peki lahat yun. Ba't di nyo kasuhan si Libiste na peki yun? Kasuhan yung cyber. Kasuhan nyo ng kaso na mabigat kay Libiste, na tungkol doon sa nilalabas niya. Peki yun eh. Ba't di nyo kinasuhan? Kinasuhan nyo yung solar. Bakit? Kasi pwede na makalkal yung, maseryoso makalkal yung hawak ni Libiste. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasuhan nyo sila Senator Marcoleta, batay dun sa ginagawa nila. Di ba? Huwag dun sa, katulad ng ginagawa na iba. Di ba si Dilima, nagsampa ng kaso sa 18 Marines. Tama yon, para gumana, tawag doon due process. Para gumana yung batas. Kung halimbawa ganito, kinasuhan ni Dilima 18 Marines, nag-file ng kaso, pati yung pare. Okay, granted. Gugulo ngayon yung kaso. Iimbestigahan na, totoo ba yung sinasabi nyo kay Dilima? Pati kay Trillanes, totoo ba yan? Mapapatunayan ngayon na nag-iimbento lang, kung nag-iimbento lang tong 18 Marines o hindi. Tama? Mas maganda yung ginawa nila. Magkaharap ngayon yung dalawang kampo. Patutunayan ng isa't isa. Pero yung iba, ayaw magpa-imbestiga. Bakit? Bakit ayaw pa imbestiga? Di ba? Di natataka? O ngayon, etong plunder, anong pakinabang binigay ni Mike kay Marcoleta?
Anong pakinabang nila sa isa't isa na napabor? Kasi kakasuhan ka ng plunder is lagpas 50 million above. Nakakatawa nga yung batas na yan, di ba? Pag 49 million, hindi ka plunder. Pag 50, plunder ka. Kalokohan. Ibig sabihin, pag 49 million, hindi ka nagnakaw. Pag 50 million, nagnakaw ka na. Sana, magbibigay na lang 49 million. Bigyan mo 49 million. Okay na, akin na yan. Sana ganoon na lang lahat, no? Sa susunod pa tatakbo akong senador, tatakbo akong mayor, no? Tatanggap ako 49 million lang para sigurado 30 million lang. Ibubulsa ko. Ganun ba 'yon? Ha? Dapat 'yang baguhin eh, 'di ba? Kasi sisilipin eh. Kasi kung lahat pala ganyan, edi lahat makukulong. 'Di ba? At wala nang magtitiwala sa susunod ng mga kayong mga mayayaman, ha? Nakikinig kayo. Ganyan pala kinakasuhan pa nagreregalo. Babantayan namin lahat ang mga politiko pag may nagbibigay, ha? Titignan namin kung kakasuhan. Na same na ginawa kay Seto Marcoleta. Pag hindi, isa lang ibig sabihin yan. Binubutasan lang si Seto Marcoleta kasi sa flood control issue. Pakinggan nyo ito, isang abogado na si Neil. At ito ay magaling talagang abogadong ito. Panoorin nyo to. Alleged violation sa COMELEC laws natin. Mhm. Pero currently kasi amended na, hindi na criminalize yung non-declaration sa SOSE. So wala na talagang possible COMELEC liability. Okay. Whereas Wala na. Totally wala nang liability sa COMELEC. Absuelto ka na sa COMELEC. Tapos may kaso ka sa ombudsman? Anong pakinabang? Ba't may kaso? Sige nga, kasi tumanggap. Kaya kaso kasi tumanggap, may pakinabang. Anong pakinabang ni Marcoleta? Anong pabor ang hiningi kay Marcoleta ni Mike? At si Mike, anong hiningi pabor kay Marcoleta? Wala. Hindi nila mapaliwanag. Hindi nila nakita. Basta nag-invento lang sila na hindi, may hiningi pabor yan. Parang ganito. Ikaw, si Juan nakita mo aalis. Si Juan nakita mo umalis. Kinasuhan mo si Juan. Ang kinaso mo sa kanya, murder. Aalis pa lang siya, murder na kinaso mo sa kanya. Bakit? Kasi sinabi mo, hindi, aalis kasi si Juan, pupunta yan sa Baguio. May gagawin siyang masama doon. Biruin mo, wala pa man din, kakasuhan mo na. Ina-advance mo na. Parang gano'n nangyari kasi ito Marcoleta eh. Lalabas ng bahay, yung Juan. Psst, halika. Bakit? Tinikitan mo. Bahala sa bahay pa lang siya, tinikitan mo na. Ba't mo tinikitan, sir? Jaywalking ka. Ha? Ba't ako jaywalking? Mamaya, maji-jaywalking ka. Sir, hindi pa nga ako lumalabas eh. Hindi, mamaya, maji-jaywalking ka na. Ganun din. Kinasuha si Marcoleta. Bakit? Kasi may pakinabang na ginawa. Asan ang pakinabang? Mangyayari pa lang? Kayo naman. Diba? Butas talaga. Huli na mga kababayan. Kaya dito, pag nakalaya si Senator Marcoleta, bubuelta ni Senator Marcoleta yung mga nagganito sa kanya. Yeah, bubuelta niya to. Easy lang kayo. Huwag kayong kaya nga 'di ba tahimik lahat eh. Kita mo tahimik lahat. Yan ang nakakatakot yung ang nakakabingi yung tahimik na sobra. Yung nanahimik ang karagatan. 'Di ba? Nakakatakot yan. May balik yan, may buwelta yan. Isang mabigat na katwiran na hindi kayang salangsangin nila. 'Di ba? sa ombudsman po kasi yung basis nila was the plunder law, violation of plunder law. Oh. Kasi daw tumanggap si Senator Marcoleta ng funds Oh. na in relation to his office kasi congressman daw po siya nun. Oo. Pero if you would ask me, it is actually defensible yung situation ni Senator Marcoleta considering the timelines. Mhm. Kasi number one, when he received the funds, yung sinabi naman niya January, tapos February po start ng national campaign eh. Mhm. So medyo Hindi pa reasonable election naman to period. conclude, Oo. yes, na binigay in advance for the campaign period. Mhm. Whereas pag binigay yun a year earlier, yun medyo alanganin yun na i-argue na for campaign. Pero Oo. dito kasi immediately the month after ano po agad national campaign na eh. Oh. So it's the timing also. It's the timing. Oo. Pero kasi sinasabi nila, bakit plunder? Private citizens naman yung mga nagbigay sa kanya. Meron po kasing provision sa plunder law na if you receive funds in relation to your office. Oo. Pero kailangan pa po yun ipakita ng prosecution na tinanggap yun ni Senator Marcoleta Mm. dahil congressman siya. In other words, may Sitting expected siya eh. na kapalit Oo. yung nagbigay sa kanya. Pero yun nga po, if we look at kasi the timelines of everything when it was given, tapos election period na next month, and then yung statements lang naman ni Senator Marcoleta, lahat for campaign purposes yun siya. Oo. So,
Kung ako tatanungin, defensible yung position po talaga niya. Asa ng kapakinabangan ni Marcoleta? O, sige, plunder. Kasi pagi, congressman ako. Nagregalo sa akin yung isang tao na 50 million. Plunder, tama. Akin na. Gagamitin ko sa campaign. Okay. Absuelto ako sa SOSE. At itong pera to gagamitin ko sa kampanya. O kung gusto ko naman, regalo sa akin to, yung iba, itabi ko na. Di ba? Ganon. O iba, bibigay yung pagkain, pamabayad ko sa mga leader ko, sa mga core leader, babayad ko sa iba't ibang lunsod, kasi senador ako, tatakbo ko senador eh. Congressman pa rin ako pero tatakbo ko senador. Mike, salamat sa iyo ha. Pag ako nanalo, ipoposisyon kita sa office ko. At nanalo si Marcoleta, nanalo, no? Nakita nyo si Mike, nakaposisyon niya sa office. May ebidensya, nagsalita, okay, si Mike may pakinabang. Si Mike, okay, yung business niya, untouchable. Kasi Senador Marcoleta eh. Hindi niya kinakasuhan yung business niya. Yeah? Asan ang kapakinabangan doon? Bilang isa para pumasok sa plunder yon. Sige nga, di sablay yung kaso sa kanya. Yun ang gusto paliwanag ni Neil ni attorney Neil Defensible. Diba, bukod po dyan sa maraming mga legal terms na lumalabas, attorney, ang dami rin po lumalabas sa mga legal experts. Kumbaga, hindi naman po mga abogado, pero alam mo naman ang Pilipino. Hindi, ang masama nito, abogado na, nagsasalita pa ng mali-mali. Hindi lahat ng abogado, marami kasi abogado sa salita, tama naman. Okay yun. Pero yung abogadong mali-mali, ni isa dyan, pasikat, may isang abogadong pasikat, kala mo sikat, di ba? Kung ano pinagsasabi, di ba? Hindi niya sabihin yung katotohanan. Kung nag-donate ba, kaya tanungin mo siya eh. Nag-donate ba? Nag-donate si Marcoleta. Nag-donate si Mike Defensor kay Marcoleta. Si Marcoleta ba nakaupo sa congressman? Tinanggap niya. Plunder yon. 50 million pataas. Ano pa kinabang ni Marcoleta kay Mike? Hindi niya masagot. Tamo, hindi niya masagot. Hindi, basta nag-donate, bawal yan. No, tamo, hindi niya masagot. Mema. Magaling talaga tayo, halimbawa. Mema lang. Para si Marcoleta matigil, masupil, tapos idadama yung relihiyon na para tumahimik lahat, walang magsalita. Diyan kayo nagkamali. Karoon ng COVID, di ba? Ang daming doktor na naglabasan po. Para po na yung mga fake news, paki-explain nga po, attorney, kasi there was a time po na nagtrabaho po ako sa Senado, na lumabas po yung mga plunder cases nung time na yon. So, ito po, hindi na po sa akin bago. Pero, of course, di naman po ako abogado. So, I want to, and again, discuss yung plunder po, no? Correct me if I'm wrong, attorney, but RA, Republic Act 7080 requires Number one, combination or series of overt criminal acts. Number two, aggregate ill-gotten wealth of at least 50 million pesos. So, ganito po ba ito sa kaso po ni Senator Rodante Marcoleta na wala naman, sa tingin niyo po ba naabutan niya yung threshold na nagkaroon na ng supposedly combination or series of overt criminal acts if yung kasong nilalabas po sa kanya or binibinta po sa kanya is just the acceptance of around 75 million pesos. Nasaan po dito yung serye? Nasaan po yung pagiging overt? Tapos, second point ko po, is kung dalawa po yung requirement, what if hindi po masatisfy yung isa? Halimbawa, aggregate ill-gotten wealth of at least 50 million. Okay, naka-reach po siya ng 50 million. But what if the... Kawawa, no? Kalokohan yung batas na yan, no? Explain ko, tama paano kalokohan, Paano ging kalokohan, Absuelto sa SOSE. Absuelto sa, sa COMELEC. Si Mike nag-donate ng 30 million. Yung isa yata, 25 million lang Kasi 75 million Tatlo sila nag-donate So kay Mike 30, sa kabila 25 is 50, 85 hindi. Basta may nag-donate kaya naging 75. Maaring 25 30 kay Mike Defensor 30, sa isa naman ay 20, di 50. Doon sa isa 25 million, di 75 nga. Tama? Kawawa naman ako na isang negosyante na 20 million ang dinonate ko, sila, pag 50 million pala plunder na. Anong kamalay-malay ng 20 million na dinagregalo lang? Marcoleta, sa inyo na to. Magagamit mo yan. Bakit? Ba't ka nagbigay? Humingi ka ng kapalit? Basta, Marcoleta, pag nanalo ka,
malakas negosyo ko ha. May ganun ba? Wala. Hindi nila mapatunayan. Kaya nagbigay yung mayaman, maski ako nagbibigay ako minsan pag sa tao, nagbibigay ako, aalis, bagong kasal. Dilipat na ng bahay, bagong kasal. Sir, pakimkim. Pasensya mo itong 3,000 ha. Panggasolina saka pandagdag sa mga appliances nyo na bagong nililipatan. Yung isa naman, yung kakilala kong mayaman, nagbigay ng 20,000. Ang laki. 20,000 binigay sa pakimkim ng pakasal. Ito, para makabili kayo ng rep, bagong bahay, kasi bagong kasal eh. Siyempre, lilipat na, hihiwalay na sa magulang. Tama, di ba? Ganyan. Ngayon, nagbigay ng pera. Ako pala, wala akong kamalay-malay na gusto ko lang kasi yung bagong kasal na mapabuti sila. Nagbigay ako ng pera, ginamit pala yung pera na yon sa masama. Bumili ng mga, alam nyo na, pang bisyo. Tapos, ako pa nakulong. Parang ganun. Tinuro ako na mag-asawa, kayo nung pera yung gamit mo, kay Munting Kalaman. Parang ganun magulo, no? I-convert natin sa sitwasyon ngayon. Ako palang negosyante, nag-donate kay Marcoleta, ang gusto ko lang, yung pera gamitin mo sa'yo, sa mga campaign materials mo, sasakyan, pang gasolina, pang travel sa lahat, pang kampanya. Alam mo na, pag kampanya, di ba? Talagang lilibutin mo lahat eh. Mimaropa, Luzon, Palawan, gagastos ka talaga eh. Ikaw nga lang ordinaryong tao eh, nasa Manila ka. Pumunta kang Baguio, magkano gastos mo sa gasolina? Pati toll gate. Lagpas 6,000, di ba? Hindi naman, mga 4,000 mahigit. Yung pagkain mo pa. Ikaw lang yun ha? Pati mag-asawa, di 6,000. Campaign ba, mga kampanya ka eh. Marami ka papakain ng tao eh. Libo-libo, daan-daan libo gagastosin mo isang araw. So, kailangan mo talaga may donasyon. Hindi mo kasi kaya ng pera eh. Bilang ikaw tao, gusto mong tumakbong senador, hindi ka naman masyadong kilala, ikaw si Marcoleta, gusto mong tumulong sa taong bayan, gusto mong maging senador, ngayon, kailangan mo ng pondo. Wala. Kasi pag yung pera mo sa bangko, halimbawa, nasa 20 million, mauubos sa kampanya yon. Wala ka na matitira sa savings. Tama? So, katanggapin mo yung mga regalo. Correct? Tinanggap mo yung mga regalo, ito 50 million. Plunder pala 50 million. Yung 20 million na negosyante na gustong tumulong kay Marcoleta, kasi naniniwala siya, sorry ako lang lahat to naniniwala siya na kapag tinulong ko tong 20 million na to, malaking bagay to kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, makakatulong ako sa mga kampanya at sana gusto ko manalo. Pero walang makapagsasabi na porket tumulong ako, mananalo ka. Example, sino ba number 1 sa survey? Si Bongo, saka si Erwin, mga number 1 yan. Kahit na number 1 sila sa survey, anong ginagawa nila? Nangangampanya pa rin sila, di ba? Bakit? Kasi may hulog. Di ba? May tsamba. Hindi porket number 1 ka, matutulog ka na lang, hindi na ako mangangampanya. Okay na ako, number 1 na ako sa survey eh. Mali. Di ba? Ang tawag doon, maninigurado ka kasi walang makapagsasabi sa atin na bukas ay panalo tayo. Kahit sureball na. Hanggat hindi tayo nadideklara, hanggat hindi tayo nakikita yung boto na lamang tayo. Correct? Ganon din si Marcoleta. Hindi niya alam na mananalo siya. At ganon din yung nag-donate sa kanya. Basta yung nag-donate lang yun sa kanya, eto, donate ko sa ito, makakatulong ka dito. Manalo matalo, di ba ganyan tayo? Tataya tayo, manalo matalo, go. Sige, taya tayo. Di ba? Ganyan yun eh. Ibig mo pala sabihin yung 20 million na negosyante nag-donate para makatulong lang, ikukulong. Tapos kasi yung threshold, 50 million above. Plunder. Kawawa naman pala. Paano pala ako halimbawa? Kung halimbawa ang kay Marcoleta, 50 million above, pumunta ako kasi sa Quezon City nakaraan. Halimbawa, kay Marcoleta pumunta ako sa Quezon City nakaraan. Nagbigay ako 100 kay Marcoleta. Halimbawa lang, Marcoleta 100, no? Hindi, wag na 100 para makatotohanan. Senator Marcoleta, magbibigay ako sa ng 1,000. Para saan to? Pang merienda ng staff ko dito. Ay, thank you. Tinanggap. Pati ba ako makukulong? Kasi, nagbigay ako ng pera kay Marcoleta eh. Walang pinagkaiba yung maliit sa malaki. Basang usapan, 50 million above, threshold, plunder. Kung halimbawa, si Mike Defensor, nagbigay ng 49,999,999.99, hindi plunder. Tapos ako nagbigay ng piso para maging 50 million, pati kami, ako makukulong. Nagbigay ako ng piso. O Mike Defensor, yung pera mo, magkano bibigyan mo kay Marcoleta? 49,900,999 pesos, 900.99. So, hindi 50 million. Sige, eto piso para maging 50 million na. Tung, 50 million na.
O ito pa, 51 piso pa. Dos, para maging 51 million and 1 peso. So kasama ba ako sa makukulong? Kasama ako? Piso dinonate ko? Nasaan ang justice? Sabagay, kung batas, susunod ka talaga. Kung ganun talaga, wala kang magagawa kahit piso, 25. Pero ang logic dito, ang essence ng usapan, mas inuna pa yung ganung critical na usapan kaysa sa mga mali-malitang pera. Tama? O, sa mga bago dyan, hindi tayo galit. Ha? Style yon sa ating pag-vlog, ha? Paalala, dami kasing bago araw-araw eh. Sensya na. Other requirement is not met, attorney. Kung talagang yung mga kinuwento ko is wala kang magagawa, munting alaman eh, batas talaga, susunod ka eh. Granted, susunod ako sa batas. Pero, mas detalyado ang kinaso kay Marcoleta kesa dun sa mga mas detalyado sa mga kumuha ng kabang-kabang pera. May picture, may litrato, may appropriation, nagbanggit, may sa Facebook, nag-live, nag-video, nag-picture, may agwado, may pirma, may lahat. Tapos walang kaso. Wow! Gumigising kami. Hindi lang sa mga tulog, kundi sa mga nagbubulag-bulagan at sa mga nagtiti-NG yan. Ang anga-angahan. Hindi po ba pwedeng defensible din po? It could be used as a defensible case for Senator Marcoleta. Did you read the exact law po ba, yung provisions sa 7018? That's why, mismo? sir, that's why I need you to please, Enlighten. enlighten us. Kasi nga po, ito yung lumalabas ngayon that there's 2 requirements supposedly. So, totoo po ba? Ano po yung sitwasyon po ni Attorney Marcoleta? Kasi supposedly, dapat po, mayroon talagang aggregate or serye nga po ng kanyang supposedly mga criminal acts, overt criminal acts. Does Senator Marcoleta actually has he reached this threshold po, sir? Yung sa amounts involved, yung minention naman kasi minention naman ni Senator Marcoleta total was around 75 million if I'm Yes, not sir. mistaken. Oo, 30, And 25, then 20. 3 individuals yung nagbigay sa kanya. So it can be argued na series na rin yun. Pero if you will Diba, series na rin. What if pa kaya, yung tatlo nagbigay, di ba, 50 million, 20 million, 25 million, 30 million, tatlo sila. Si Biray, si Espiritu, si Basi Defensor. Tama? Paano pala ako sa kayo iba pa nagbigay ng tigda 2 piso? Hindi kasama rin dapat yun. Wala. May nagsasabi ba sa batas na kailangan, basta pa nagbigay, kulong. Di ba 50 million above lang? Eh di kulong din pala ako. Nagbigay ako ng piso, halimbawa. Nag-send ako kay Marcoleta sa sa wallet niya. Senator Marcoleta, 1,000. Dagdag mo yan. Kasama pala ako. Halimbawa. Kasama pa lahat kami. 1 milyon. Halimbawa na ganun. Lahat ng mga nagmamahal kay Marcoleta, nagbigay ng tig 20 pesos sa kanya. Nakalikom ng mga milyon. Kasama pala lahat, makukulong yun. Paliwanag nyo, paano yun? Sige nga, kayo mga vlogger. Kami nga po considering the timelines. Tapos yung statements naman fully ni Senator Marcoleta is for campaign purposes yun siya. So defensible yung position. Kasi in criminal cases po, we have to remember, proof beyond reasonable doubt, yung kailangan ma-establish. So kailangan mapakita talaga ng prosecution dyan na beyond reasonable doubt, binigay yung pera at tinanggap ni Senator Marcoleta by reason of his office na congressman siya. Pero lahat po ng public statements ngayon is for campaign purposes. Plus reasonable din yung timelines considering January binigay, February national campaign na. So ano naman siya ba? May laban. May laban. Kasi logical, reasonable yung mga timelines lahat. Pero, Hindi siya suntok sa buwan na argument, na defense. Attorney Nino, binanggit nyo na nga natin yung tatlong nag-donate, no? Ano po naman ang liability po nila? Parang nga sabi ko nga kay Ricky, nagbigay ka na nga milyon-milyon, tapos ngayon nakakulong ka. Ano po ang sala po doon? Only in the Philippines, no? Tumulong ka, yari ka na. Sabi ng Panginoon Diyos, tulungan mo anya ang mga dukha. Anong ginawa ng mga loko-loko? Pag nagbigay ka sa pulubi, huhulihin ka. Di ba may kaso yung ganyan? Ang magpalimos o maglimos, huhuli, may kaso, hata. May ganyan eh. Di ko alam kung minimal lang yan. Di ba? Biruin mo, no? Kinontra yung salita ng Diyos. Bawal ang dugo
O yun, nag-receive pa, dinuguan. Lahat talaga kontra sa kanya, no? Kung ano yung inutos ng Diyos, kontra nila, no? Kaya makikita mo kung sino yung talagang reliyon na mapagkakatiwalaan at tunay Sa gawa pa lang, sa araw-araw, makikita mo na Sa performance nila araw-araw sa kapwa nila makikita mo na kung sino tunay Kung sino may magpapakumbaba at may puso para sa tao makikita mo na kung sino Di ba? Makikita mo. Yung reliyon na laging inuusig, pinagtutulungan lahat. Makikita mo kung sino totoo Di ba? Oo. Pag pinagtutulong-tulungan yung relihiyon mo, ako kasi ganoon ako ng bata ako No? Hindi pa ako tinuruan ako dati ng lolo ko. Sabi sa akin ng lolo ko, ang tawag sa akin Totoy, makikita mo ang isang relihiyon pag totoo, pag inuusig. Ayun, inuusig. Hindi ko sabihin ko ano relihiyon ng lolo ko. Pag inuusig ka, binabalahura ka, talaga, yun lang, wala namang ito mo. Binabalahura lahat ng INC, tamo. Binabalahura lahat. Pinagtutulong-tulungan, di tama yung sinabi ng Biblia, natutupad sa kanila. Di ba? Uusigin kayo ng dahil sa aking pangalan. Di ba? Maintindihan ko yung kaso na sinampalaban kay Senator Marcoleta kasi nga public figure siya, no? Ay sa congressman at the time at tatakbo ng senador. Pero yung tatlong they were private citizens, no? Then Congressman Mike Defensor was already private, and then si Mr. Angeles at saka si yung isa. Biray. So ano po ang sala nila doon? Under plunder law din po, violation. Kasi Bakit? plunder can be committed by private individuals naman. Basta mapakita na nag-work together siya with a public figure So, or a public servant. is there a threshold also as to the amount that you can donate? Like, parang sa Amerika, di ba, pag sila po ay nagbibigay ng donasyon, parang may hangganan lang Dito sa Pilipinas, meron ba? Pag kanyari, 20 million, 30 million, 25 million, ano na yun? Plunder? So, paano po? So matatakot na ngayon yung mga mayayaman na negosyante. Kasi po, balak namin ni Patty pa naman mag-donate sa BSKE election. Baka po kung tag-donate pala si Mike Defensor, tapos sumabak ako ng 2,000. Mike, sama mo tong 2,000. Hindi nangyayari yun. Nangyayari yun. Sama mo tong 2,000. Senator Marcoleta, diretso mo na to. Sa'yo na tong 2,000, pang gasolina mo. Magkano gasolina? 2,000, full tank ka na. Pwede na. Kung sasakyan mo, di mamahalin, full tank ta 2,000. Senator Marcoleta, sama mo tong 2,000. Sa'yo to, pang kampanya mo, pang gasolina mo. Sinabi ni Marcoleta na kasama ako, halimbawa. Nag-donate niya pala si ganito, si Munting Kalaman, 2,000 sa aking gasolina. Kasama ako doon? Kung sinabi ni Marcoleta lahat, kasama, dinonate niya lahat, no? Lahat na bumoso sa kanya. Kasama lahat kami doon, kukulong? Ano ba ang kumbaga max? Hindi, wala tayong magagawa kung talagang gawin ng batas. Susunod tayo. Oo, maaaring kasama ka doon, Munting Kalaman. Kasama ka doon, kahit piso dinonate mo. Pero, yung flood control issue, mas detalyado kaysa sa kinuwento ko. Pero walang resulta. Gets nyo ba yung kuha ko ng kwento ko? Maximum amount na pwede mong i-donate na hindi ka naman makukulong kung sakali naman yun na nga nagkaroon po ng nagkabistuhan na ikaw ay nagbigay. Pag dinonate nyo po during campaign season, yun clear yun na for campaign purposes agad. Wala na siyang questionable area. So, kung February onwards dinonate, hindi na sana mapupunta in this situation. Pero since it's a month earlier kasi hindi pa po start ng national campaign, dun ngayon nagka-questionable area. So, But nevertheless, it's defensible po yung position ni Senator Marcoleta. Basta sa plunder po, 50 million pataas, that's already the plunder threshold. 50 million pataas, no? Pag 49 million, absuelto ka. yeah, no, but let's say the case of Yes. former Congressman Mike Defensor, he donated 30. It's not 50 million. Hindi naman niya alam na magdo-donate yung dalawa na sa 25-20. Siya, 30 lang. So bakit siya na-plunder? Di ba? Kawawa naman yung nag-donate. Anong alam nung isa na may nag-donate na pala doon 30 million, si Mike? Ako nag-donate ako 20 million, pang 50 million pala ako. Kawawa naman pala ako kung may nag-donate, halimbawa, ang dinonate kay Marcoleta, 35 million. Isa 5 million, 49 million. May donate na tig 1 million, no? 49 million na lang, 49 million na.
49,999,800 pesos, kulang 200 para 50 million. Kawawa naman pala ako. Bumili ako ng, may pera ako binigay, Senator Marcoleta, ito 200. No? Ako pala yung pang 50 million. Kawawa naman pala ako, makukulong ako, mapaplander ako. At yung pera na yun, inutang ko pa. Halimbawa, kawawa naman pala ako. Yung threshold nga is 50 million supposedly. And then is it bailable? So, habang dinidinig, nakakulong, hindi ba dapat innocent before proven guilty? Diyan natin makikita, ma'am, na iba kasi yung evidentiary threshold pag sa preliminary investigation. Oh. Lower than reasonable doubt kasi ang kailangan lang is reasonable certainty of conviction. So for the ombudsman, meron daw reasonable certainty of conviction to file the case. Yun yung position nila. And yung position din nila, etong individuals na to work together, kaya na-cross over dun sa plunder threshold of 50 million plus. And then yung plunder actually, ma'am, yung isang public misconception dyan, wala talaga tayong non-bailable offenses. It's either bail as a matter of right or discretionary bail. So when you say bail as a matter of right, pwede ka magpiyansa kahit ano mangyari. Pero sa plunder, discretionary kasi siya. So when you say discretionary, kailangan mo i-petition sa korte na ma-allow ka magpiyansa kasi mahirap. Talagang plunder ang kinaso nila kay Marcoleta na para walang laya, no? 72 years old, kukulong mo ng habang buhay. Tindi ng mga to, no? Walang kaluluwa, no? Makikita mo talaga walang kaluluwa, eh. Oh, walang pa-justify. Walang pa-justify. Hindi nangingialam yung leader na ano ba nakaso ni Marcoleta? Hindi siya nangingialam. Sa bagay, yung pagtaas ng kuryente, wala tahimik lahat sila, eh. Yung pa kayang kumukontra sa flood control. Na yung ebidensya. So pwede po yan gawin nila Senator Marcoleta. Pero during the pendency na hindi pa na-actionan ng court yung petition for discretionary bail na yon, talagang madedetain mo na sila. So Sandigan Bayan ang maglalabas po nung desisyon na yon kung pwede sila mag-bail. Since hindi pa nila, Wala hindi pa pa sa kanila. nila dinidinig, hindi pa nila ata nadidinig, nakakulong sila hanggat hindi pa yon madinig. Pero pwede Yes. Pwede po. mag-bail. Yes. Okay. Yun yung difference po. Pag bail as a matter of right kasi, Oh. magmo-motion ka lang yan, tapos titingnan lang kung binayaran mo ba yung amount na recommended bail, and then laya ka na nun. Yun yung difference between discretionary and as a matter of right na bail. Discretionary. Ang daming terms. So follow up ko lang, Attorney Neil. Sa kaso po ni nung tatlo ni Mike Defensor, ni Joseph at saka Angeles yata, if I'm not mistaken the last name. How long normally in the process, how long will they be there? Because I'm sure they will file bail, di ba? Pero yun na nga, I don't know if the Sandigan Bayan is just dribbling it para matagal pa sila nandyan. But normally, how long does this process take bago sila makalaya na with bail? Yung hindi rin po automatic na porket nag-file ka ng petition for discretionary bail, makalaya ka, mama. You have to convince the court na mahina yung ebidensya against you. Hindi, may kung pala kasi yung ebidensya laban sa kanila. Di ba? Ganun lang yun, eh. So parang naka-trial ka din. Para kung mag-hearing din po yan. Magiging... Kalokohan, no? Laking kalokohan, no? Kita niyo ang nangyari. Laking kalokohan, no? Actually, yung batas na yan, existido yan. Hindi siya, sa akin lang ako kasi para sa akin kalokohan, eh. Pero, existido siya, wala tayong magagawa. Pero, mas existido yung nangyayari ngayon. Baha, kabi-kabila. Tapos, alam mo may kumuha. At alam mo kung sino. At may mga ebidensya, litrato, video. Tapos tahimik kayo. Nakakasama ng loob sa buong Pilipinas yung ginagawa nila. Hearing din. Para magkaka-mini hearing for the bail to determine kung mahina ba yung ebidensya para bigyan ka ng discretionary bail. So may hearing ka for the bail lang. Oo, may- Tapos wala pa, iba pa yung hearing para sa kaso mo. Grabe, no? Hassle talaga to. So, gano'ng katagal po Yun yan? na. Normally pa. Okay, Yung sa Sandigan. Kasi alam natin sa mga RTC, di ba? It can take months, years. Pero sa Sandigan Bayan, tapos mga high-profile cases ito, do you think mas bibigyan to ng pansin, mas madadali yung hearing lang para sa bail? Well, considering mabilis po nila nalabas yung warrant, di ba? Nung Friday final, Monday. Meron agad Oo. warrant. So, since this case is a matter of public interest, high profile, tingin ko naman
susundin naman siguro ng Sandigan Bayan yung strict timelines under the rules. Which is? Kasi generally po, meron talaga kang rules, under the rules of court, kung ganitong period, in 60 days usually yan, that maglabas ng decision. Pero in actual practice, because of the yung caseload, sobrang daming cases ng korte, hindi yun nasusunod yung ganung timeline. So, but dito, since high-profile case, baka naman po ano talaga, magampanan nila yung strict na requirement under the rules of court. Pero attorney, sabi mo baka magampanan. So do you suppose po na attorney it is politically motivated also? Meron or talaga namang maaasahan po baka ang Sandigan Bayan po? What if, for example, this case reaches Sandigan Bayan on its merits already, no? Ayun na nga, dahil alam naman po natin, gusto rin ni Senator Marcoleta na maka-attend po sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. What is the possibility po na makapag-participate siya? And another question, attorney, if he does not get bail para po dito sa kaso na ito, makakapag-participate pa rin po ba siya as a senator? Iba yung bail, ma'am, from ma-allow sila to participate. So, paano po So, yan? Halimbawa, pwede. kung di siya pag halimbawa, yung sa hearing po para sa kanyang bail ay hindi po maaprubahan, Hindi ma-grant, yes. hindi po siya makaka-participate Pwede sa pa rin ba? impeachment trial? Pwede pa rin naman. It depends on if the Madali lang yan eh. Si Joel, di ba, absuelto na. Lumipat. Hayaan ni Joel na sabihin na si Joel mahina na yung kaso kay Joel. Pag sinabi na dismiss na yung kaso ni Joel, wala na. Tapos si Joel palipati mo ulit kay Marcoleta. Tignan mo, mabubuhay yung kaso. Pain yun eh, pain eh. Oo. court will allow it. Kasi yung i-request mo dyan is not simply for bail lang, kundi yung constitutional function ng senator as a senator judge. Eh. So hindi siya directly related to bail. Kasi yung bail, the purpose of bail ay para Makalaya Free ka. lang. Makalaya ka. Liberty. Oo. Yes. Oo. Whereas Pero dito kasi, pag nag-motion to participate, just to participate as a senator judge. So, isa pa pong hearing pa ulit yun. Bukod pa yun. Yes. Yes. Ang dami, no? Oo, pero attorney, pag ganyan po ba, nawawala rin po yung kanilang, kumbaga, yung kanilang responsibilidad at duty nila as a senator, ganon? Pag halimbawa, Si-strip nakasuna po ba sila ng Opo. kanilang mga kapangyarihan? Matik po ba yun? Yung position ko dyan, ma'am, hindi. Kasi they are still Oo. considered as senators of the republic. They were Kasi voted. currently, they are Oo, still elected presumed sila. innocent. Oo. Wala pa naman pong any conviction disqualifying them to hold office. So, they are still senators of the Republic of the Philippines. Therefore, they are not stripped of their functions. Ayun. Ayun naman. In other words, kasama pa rin po sila dun sa mga voting thresholds, Oo. yung sa 2/3 to convict. Oo. Yan. Dapat kasama Oo. sila. So, Attorney Nilito, may Tita Tessie Baltasar, she texted me. Yes. Sabi niya, campaign donations are not public funds. So, paano siya naging krimen? Plunder. Oo, paano siya Ayun naging Yun siya sa ano, ma'am, sa by reason of office. by na- reason of office? na binigay at tinanggap. Yun yung argument ng ombudsman. So if you're an elected official, just the mere fact that you accepted money is already a donation and that's already a cause for you to for plunder? Ganun ba 'yon? Basta mapakita nila na tinanggap at binigay yon by reason of his office. Meaning, binigay yon si congressman yon, tapos they're expecting something in return. Oo nga, wala na pakinabang nangyari, wala ma-return. Kung ano Kaya lang, actually, kung ako po tatanungin niyo, ma'am, Oh. hindi ako pabor na kinasuhan kasi for me, wala pa yung reasonable certainty of conviction Yes! Pilit na pilit nga lang, sabi ni Atty. Topacio eh. kasi hindi naman clearly established yung essential elements of the crime of plunder. But since it's already filed, edi yung next steps na lang yun for Senator Marcoleta talaga is to exhaust all available legal Oo. remedies dun sa Sandigan Bayan. Oo, kaya bubuelta si Seto Marcoleta pag nakalaya. Bubuelta niya yung mga, hindi ka na bubuelta sa dahas. Hindi. Bubuelta ka sa katwiran. Di ba? Dapat itong mga to, maparusahan. Di ba? Eh kung malaking tao, pinakukulong nila, paano yung maliliit na tao? Di ba? Tapos yung mga malalaking kinuha ng pera, hindi mapakulong. Okay, maraming salamat. Isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman. At makabuluhan talakayan at lesson learned. Marami kayong tutunan. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.